"O maghintay lang kayo dito," sabi niya sa mga tauhan. "Si Isaac at saka ako bababa mamaya." O akala ko ba i-o-offer niya? I-o-offer niya pero alam niya na si God is so powerful that He's able to raise him back to life. Ganyan ba yung faith natin? O yung faith natin is nagkaroon tayo ng diagnosis na cancer, niisip natin is the end of the world for us. Dahil walang cure ang cancer at kumalat ang dami-dami mga bukol na dumating na yan. Ganyan ba ang tingin natin dyan? Or baon na baon tayo sa utang, hindi natin alam paano makaalis. Yun ba ang ating perception dyan? Ganyan ba kaliit ng tingin natin sa Panginoon? Bakit si Abraham hindi ganon? Sige, papatayin ko yung anak ko for you, God. Dahil alam ko you're so powerful, kayang-kaya mong ibalik ito. Kayang-kaya mong buhayin ulit ang anak ko. Bakit hindi tayo ganyan mag-treat kay God? Di ba may mga problema tayo? Parang end of the world na sa atin. Kaya minsan talagang malungkot na malungkot si Lord sa atin. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. So tayo kailangan mag-offering. Like for me, anong una kong ginawa? Hindi ko man alam yan eh. Kaya lang, the Holy Spirit was leading me, di ba? So, ang Holy Spirit, binigyan ako ng 75,000 pesos. Rent ng isang unit. Hirap na hirap kami at that time. Talagang sobrang paghihirap. Ngayon, yung 75,000 pesos, dapat ibabayad namin yan sa aming bahay sa Ayala, Alabang. Kasi kung irirematahin yan, kapag hindi ka nakakapagbayad ng loan or mortgage, irirematahin yan. Pero hindi. Ibinigay ko itong 75,000 pesos dun sa taong sinabi ni God, ibigay ko sa kanya, si Pastor Marvin. Si Pastor Marvin naman, hinil niya ako. Siya yung ginamit ni God na mag-lay hands sa aking ulo. Tapos ako ay nakuryente sa buong katawan from the top of my head to the soles of my feet. Para akong lumipad. Pagkatapos, I was healed. Wala na lahat yung complications. Wala na yung pain. Nabulag ako. May vertigo, may constipation. Lahat ng complications na napakasakit ng cancer is the most painful thing anyone could even experience. Nawala lahat yun on the spot. I got healed completely. 1 month, nagbabasa ako ng Bible. 1 month, nagwo-worship ako kay God. 1 month, nagpe-pray in tongues. Hindi ko alam, yun pala lahat ay preparation for my breakthroughs. Pero ano unang ginawa ko? Ibinigay ko yung 75,000 kay Pastor Marwin. Because yun ang sinabi ni God sa akin. O, sinahil na ako. Tapos ngayon, yung mga utang, hindi ko naman alam, i-handle ni Lord. I didn't even care about the utang. Wala na akong pakialam dito sa mundong ito. Kasi masyado akong nakapasok sa Holy of Holies. Masyado kong mahal ang Panginoon. Wala akong pakialam kung kunin na niya ako. Mas gusto ko pa nga pumunta na sa heaven para makasama ko na siya. Ayoko nang nandito kasi maraming problema dito. And yet, sabi ni Lord sa akin, Terry, ibigay mo yung bahay mo sa Amerika, sa ate mo. My sister is here. Siya yung recipient. At yung mama mo. Kapag binigay mo yan sa kanila, maboborn again sila and the whole family. Pagkatapos binigay ko, walang second thoughts. At si Robert hindi rin nagreklamo. And then, little did I know, bibigyan pala kami ng napakaraming properties ni God. Kasi, what you sow is what you reap. Mamaya po papaliwanag kung maganda. Pero ang point ko dyan is, yung offering is so important because, dito sa verse 21 in Genesis 8, sabi niya, and the Lord smelled a soothing aroma. Si Noah, ito yung in-offer ni Noah. Walang nagsabi sa he built an altar and gave an offering to God. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I've done. Kita nyo? Dahil doon sa offering na katiting ni Noah, yung katiting na offering na yun, sinabi ni God, He will never destroy mankind again. He will never cause flood again. He will never destroy people again. Doon sa isang offering na binigay ni Noah. Bakit? Sabi niya, and the Lord smelled a soothing aroma. It pleased Him. Yung mga nag-o-offer kayo sa church, nag-o-offer kayo dito sa TCM, nag-o-offer kayo. Anong ginagawa niyo doon sa offering?
Kayo ba talaga 'pag magbibigay ba kayo ay masakit sa loob? O nagbibigay ba kayo as a ano, yung cheerful giver? O nagbibigay ba kayo expecting na darating yung siksik, liglig, umaapaw and you are declaring the word of God? Kasi makes huge difference kung alam mo yung gagawin mo sa offering at hindi mo alam ang gagawin sa offering. Huge difference 'yan. So anyway, punta tayo sa susunod. Sabi na sa Hebrews 7:8, 'di ba binanggit ko sa inyo, "Here mortal men receive tithes." Siyempre dito, ang pastor magre-receive ng tithes, pero sabi niya, "But there in heaven, Jesus receives them of whom it is witnessed that He lives." In other words, sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon na siya, kapag nagbigay ka ng offering, siya ay buhay at nakikita niya, siya yung tumatanggap in the spirit realm dito sa mga offering na binibigay mo. At ang gustong-gusto ni Jesus ay yung Luke 6:38 na ibalik niya sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. But even sa ating mga offerings na yan, meron tayong dapat gawin na dapat kong ipaliwanag. Amen. Okay. Na pumunta tayo sa second hall of faith, si Abraham. He was known as the father of faith, di ba? So, bakit father of faith? Kasi when God called Abraham, nandun siya sa city of Ur, anyway, dun sa lugar na yon, sinabi niya, Abram muna yung pangalan niya, "Come with me. I will take you to a place that you don't know." Ito sinabi niya, "Now the Lord has said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you." Sabi ni God sa kanya, "I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." Verse 3, "I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed." So Abram departed as the Lord had spoken to him. So si Abraham, sumunod kaagad. Napakabilis sumunod. Di ba, iniwan niya lang family members niya, si Lot lang ang kasama, at saka si Sarah, yung wife niya. Pero walang second thoughts si Abraham sumunod. But God is giving us the same promises today. Sumusunod ba tayo? No. Marami sa atin hindi sumusunod. Hirap na hirap nga tayong magbitaw. Sumunod, for example, sasabihin ni God, mag-attend ka, for example, ng ICGM, ay, mas importante ito, may gagawin ako dito. Meron akong kailangan tapusin na report sa office or whatever. Nahuhuli si God, samantalang si Abraham, napakabilis niya sumunod. Tingnan natin, Genesis 12:7. Then the Lord appeared to Abraham and said, "To your descendants," kasi sumunod si Abraham. Si Abram muna siya nun. Sumunod siya. Sabi niya, then the Lord appeared to Abraham and said, "To your descendants, I will give this land." Ito, to your descendants, I will give this land. Tingnan mo, may reward lagi si God. Pinapakita niya ito yung land of Canaan, ito yung mga land of the Jebusites, the Hittites, the Hivites, the Amorites. Ito lahat ang mga lupain nila ay ibibigay kay Abraham. Ha? Pagkatapos, anong unang-unang ginawa ni Abraham? Genesis 12:7. Exactly the same verse. Ano sabi niya? And there, Abraham built an altar to the Lord who had appeared to him. Alam nila ang technique. Alam nila na aroma yan. Na it pleases God more than anything else ang offering. Kasi mabango yan sa ilong niya. So ngayon, Genesis 13, verses 14 to 15. After Lot had gone, the Lord said to Abram, "Lift up your eyes from where you are and look north and south and east and west, for all the land that you see, I will give to you and your offspring forever." Tingnan mo naman mag-bless si Lord. As far as your eyes can see. Alam mo, yan ang sinabi niya sa akin. Terry, gusto mo ng mga bahay? As far as your eyes can see. Yan ang sinasabi niya sa inyo. Hindi lang kay Abraham, kasi sabi niya, "I will bless those who bless you." Yung lahat ng mga tao sa mundo ay mabibless because of you, Abraham. Hindi man pwedeng siya lang ang mabibless. Tayo lahat mabibless. Kaya lang, ba't hindi natin nakukuha yung as far as your eyes can see? Yan ang ituturo ko sa inyo. Because you cannot see. Yan ang reason, you cannot see it. Amen. So, now he was called the father of many nations. The Genesis 14:20, sabi niya, "And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and He gave him a tithe of all." Tingnan mo si Abraham, sige, sinabi pa lang ni Lord sa kanya, "Okay, as far as your eyes can see," kaagad magbibigay ng tithes si Abraham. Wala namang sinabi si Lord, wala pa yung law.
Wala pa yung law during that time. Pero si Abraham, nagbigay na ng 10% ng spoils of war nung kinalaban niya itong tatlong hari na kumuha kay Lot. Di ba? Ito yung in-offer niya kay Melchizedek, who was the high priest at that time. So, Genesis 22, verses 5 and 12. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey. Ito sabi ni God, di ba, si Abraham, was 75 years old when the Lord told him na he was going to have the son of promise. Di ba? Kaya lang, it was taking a long time. At hindi naman nabubuntis si Sarah kasi kitang-kita naman nila na sila ay mga impotent na. Di ba? Mga matatanda na sila pa. Paano pa? Past their childbearing age. Paano silang mabubuntis? And yet, dahil sinabi ni God sa kanila, Abraham, you'll be the father of many nations. Ano ginawa ni God ngayon sa kanya? Para lang maintindihan ni Abraham kung anong ibig sabihin ito. Sabi ni Abraham, halika dito. Tingnan mo kanya itong mga stars in the sky. Magiging ganyan karami yung mga descendants mo. Tingnan mo, Abraham, itong mga sand on the seashore. Magiging ganyan karami yung descendants mo. So, nagkaroon ngayon ng idea si Abraham na magiging ganyan. Titingin siya. During the day, maglalakad siya sa sand because he was living in the wilderness. Nakikita niya yung sand na nakaka-relate siya dito sa kanyang magiging descendants na as numerous as the sand on the seashore. At pag tumingin naman siya sa gabi, makikita niya yung mga stars na numerous, hindi niya kayang bilangin. Ganito pala magiging descendants ko hanggang araw-araw. And God changed his name to Abraham, meaning the father of many nations. So pagtawag ni Sarah sa kanya, hey, father of many nations, halika dito, kain na tayo. Sasabihin ng, for example, yung mga niya, hey, father of many nations, Abraham meant father of many nations. So ngayon, nagkaroon siya ng renewing of the mind. But it took a long time. 99 si Abraham, 89 years old si Sarah napuntis pagkatapos nagkaanak. Ngayon, ito na ngayon. So, dami-daming test na ginagawa si Lord para makita lang talaga pag tayo ay faithful sa Kanya. Pinag-uusapan dito is faithfulness, which means righteousness. Kapag ikaw faithful kay God, ibig sabihin righteous ka in His sight. Pag faithful ka, so ngayon, dumating na ang son of promise na si Isaac. Lumaki ngayon, he was probably about 13 years old or 14. I don't know anong edad, pero obviously hindi siya baby o maliit. Ngayon, ang sabi ni God sa kanya, I want you to offer your son to me as a sacrifice. Anong ginawa ni Abraham? Nagreklamo ba siya? Naghalit ba siya? Hindi, di ba? Talagang pumunta siya kaagad sa Mount Moriah para i-offer itong si Isaac sa kanya. Pero ito yung faith niya. Kung bakit siya kasama sa Hall of Faith. Sabi niya in Genesis 22 verse 5, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Ano sabi niya? Maghintay lang kayo dito, sabi niya sa mga tauhan. Si Isaac at saka ako bababa mamaya. Kala ko ba i-offer niya? I-offer niya, pero alam niya na si God is so powerful that He's able to raise him back to life. Ganyan ba yung faith natin? Yung faith natin is, nagkaroon tayo ng diagnosis na cancer, niisip natin is the end of the world for us. Dahil walang cure ang cancer, at kumalat, ang dami-dami mga bukol na dumating na yan. Ganyan ba ang tingin natin dyan? Or, baon na baon tayo sa utang, hindi natin alam paano makaalis. Yun ba ang ating perception dyan? Ganyan ba kaliit ng tingin natin sa Panginoon? Bakit si Abraham hindi ganon? Sige, papatayin ko yung anak ko for you, God. Dahil alam ko, you're so powerful, kayang-kaya mong ibalik ito. Kaya mong buhayin ulit ang anak ko. Bakit hindi tayo ganyan mag-treat kay God? Di ba, may mga problema tayo, parang the end of the world na sa atin. Kaya, minsan talagang malungkot na malungkot si Lord sa atin. And then, in-offer na niya, he built the altar, and then he offered Isaac sa altar. Tapos, tutusukin na niya, kaganyanin na niya ng knife. Si Isaac, papatayin niya, talagang papatayin niya. Wala siyang second thoughts. Merong narinig siyang voice from heaven and said, Abraham, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Kita mo? Hindi naman niya pinatay itong anak niya. So anyway, in Genesis 13:2, dahil si Abraham so faith-filled, naniniwala siya, he was righteous in the eyes of God. Genesis 13:2, sabi niya, and Abraham had become extremely wealthy in livestock and silver and gold. Kita mo? Hindi pwedeng humiwalay ang prosperity sa atin dahil we serve a prosperous God.
Anong mapapala niya sa atin 'pag naghihirap tayo, 'di ba? Ako lang mapapala si God. Okay, Moses. Moses displayed great faith in confronting Pharaoh to lead the Israelites out of slavery in Egypt. Alam po natin ang story ni Moses, di ba? Si Moses was a little boy, dapat siya pinatay na, little 3 months old. Kaya lang, the mother could not get to kill him kasi parang it was a beautiful baby daw. So, ang ginawa niya, linagay niya sa basket at ano niya yan, pinaagos niya dito sa Nile River to the point na nakita siya ng no less than the sister of Pharaoh himself. At tapos yan ay inaruga ng sister, di ba? Tapos ang nangyari kay Moses ay lumaki siya. He was a prince in Egypt, di ba? Kaya lang, ang nangyari ay pinatay niya ito Egyptian kasi he was harassing his Hebrew guy. Pagkatapos ngayon natakot siya, baka malaman ni Pharaoh, lumaya siya dito sa kaharian ni Pharaoh. Napunta siya ngayon dito sa wilderness at dito niya nakilala yung misis niya at yung kanyang si Sephora at ang kanyang father-in-law na si Jethro. Dito din ang burning bush incident. Okay? So dito, napakagaganda po ng mga stories na ito kasi talagang makikita mo paano na-build ang mga faith nila. So, ang nangyari po dito is, si Moses sumunod at saka si Aaron. Of course, he was complaining na he was not eloquent enough, or he was stammering, or ganyan. Sabi niya, I'll send you your brother with you. So, pinadala si Aaron. Pagkatapos, they would have to deal with Pharaoh and the elders of the congregation. So, ngayon, nandun na sila. They faced Pharaoh. Pero sabi ni Pharaoh, who's this God? I don't know who this Lord is. I am not gonna release these Israelites and make them worship in the wilderness to your God because I don't even know your God. Sabi ni Pharaoh. Anyway, long story short, si God took this as a great opportunity para ipakita niya kung gaano siya ka-powerful. Dapat ito na-appreciate natin. Kaya ako lagi kinukwento kasi tuwing kinukwento ko, nabibuild yung aking faith. Talagang, kasi gusto niyang pakita sa lahat ng buong mundo na there is a God in Israel, na meron silang Diyos na napaka-powerful, napakagaling, full of wisdom, walang imposible sa kanya. Yan ang gustong ipakita ng Panginoon. So sabi niya, winarningan si Moses na darating ang time na papayag na si Pharaoh to release the Israelites, but I will harden his heart. Kasi gusto niya talagang ma-saturate ng mga signs and wonders ang mga tao sa buong mundo. So, dumating ang lice, dumating ang frogs, dumating ang flies, dumating ang insects, dumating kung anong ang hail, naging blood, ang water, mga ganyan-ganyan. So, ang pinaka-finale niyan was yung mamamatay ang firstborn ng Egypt. So ngayon, ano sabi ni God? Magbigay kayo ng offering sa akin. Yan na naman. Bago i-release, kailangan mag-offering. Bago breakthrough, yan. At alam mo, ang inalay mong yan para sa breakthrough mo. Hindi para kung saan-saan yan. Para sa breakthrough mo. So, okay, magbigay kayong offering. So, nagpatay sila ng lamb. Yung dugo, they painted on the lintels and the doorposts. Pagkatapos ngayon, sila ay papalayain na ni Pharaoh kasi namatay na yung mga firstborn of Egypt. At takot na sila ngayon dito sa mga Israelites. But bago yun. Because they gave an offering. They gave an offering to God, di ba? Yung lamb, lahat ng bawat family gave an offering. Ano nangyari? Sabi niya, bago kayo malis, pumunta kayo dito sa mga bahay ng mga Egyptians and take from them articles of gold, articles of silver, and fine clothing. Kita nyo? So, pumunta sila dito sa mga Egyptians at ang mga Egyptians nagmamadali silang ibigay. Kaya ang word na ginamit dito is they literally plundered the Egyptians. Walang natirang kayamanan ng Egypt. Lahat ng gold, lahat ng silver, tangay-tangay nila. These were the poorest of the poor. They were slaves. They were the poorest of the poor. And supernaturally, naging multimillionaires ang bawat isa. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo
sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.